Hey! I'm back again. This is Cap Milan. Again, bago ka mag-start ng business, kailangan mo tong mga basic terms na ito. So tara guys, sabay-sabay tayong matuto dahil ngayon, inaalala ko ulit yung mga basic terms yung sinubukan kong mag-business. So mag-start na naman tayo and pag-aralan ulit natin. Tara! So ngayon naman guys, ang pag-uusapan natin ay about operation and management terms. So first term is inventory. Ito yung mga listahan ng produkto na ginagamit o binebenta. So lahat ng business guys may inventory. Hindi ko lang alam kung ano ba yung business na walang inventory. Pero sa tingin ko guys lahat ay meron. So sa usapang inventory guys, napaka-importante. Dati nga no, nung una akong nagbi-business, wala akong pakialam sa inventory. Sabi ko basta may mabenta tapos pumasok, okay na yon. Pero habang tumatagal, nadedetect ko parang wala akong kinikita. So, kailangan mo palang i-check yung inventory. Yun yung gamit ng inventory. Kasi pa ubos na yung binebenta ko, pero yung pera parang wala pa rin kita. So, yun ang kagandahan ng inventory, guys. Para ma-detect mo kung ilan yung lumalabas na produkto at pumapasok na produkto. Number 2 is supply chain. Ito naman ang proseso ng paggawa, pagkuha, at pagbebenta ng isang produkto. Itong prosesong ito ay nagsisimula sa isang supplier, gagawin mo to, depende kung anong negosyo mo, gagawin mong product hanggang sa makarating sa bibili sa'yo. Number 3 guys is overhead cost. Ito yung mga expenses o gastusin tulad ng renta, kuryente, at sahod na hindi direktang nauugnay sa iyong produkto. Minsan yung mga nagbi-business, tinatanong ko sila kung paano sila mag-costing. Doon lang sila sa product nagko-costing, pero sa overhead cost nakakalimutan nila guys, napaka-importante ng overhead cost. Kaya kala mo kumikita ka, hindi pala. Dahil hindi mo na-compute yung mga overhead costs. Number 4 is scalability. Ito naman yung kakayahan ng negosyo na lumaki o lumawak. So, scalability. So, karamihan ng nag-i-scale is talagang unending yung learnings nila. Karamihan ng mga scalable na business is like yung mga Jollibee. Karamihan lahat nagpapa-franchise. And yung iba rin ay tinatarget yung mga mas malalayo pang market. So, pag nagsimula sila sa local market, gusto nilang isunod ang regional, tapos magna-national na sila hanggang sa international, hanggang worldwide pa yan. Okay? So, ganun ang scalability. Kakayahang lumaki ang negosyo o lumawak. Tapos may dadagdag tayo ngayon na about customer service terms. Number 1 is customer retention. Kakayahan ng isang negosyo na panatilihing existing ang mga customer niya. Number 2 is feedback loop. So, the word itself na feedback, alam nyo na agad kung anong ibig sabihin. Ito ang proseso na pangangalap ng mga feedback ng mga customer, clients, para mas mapa-improve pa or maging better yung produkto o serbisyo. At yan ang gusto kong gawin na i-apply sa business na gagawin ko, ang feedback loop. So, yan muna ngayon guys. Marami pa tayong gagawin dahil kailangan nating paghandaan lahat ng ginagawa natin. And again, kung gusto nyo akong sabayang matuto dahil it's not too late, pwede pa tayong matuto ulit, matuto ng matuto. Kung gusto nyo akong sabayan at may kilala kayong gustong magnegosyo na wala pang experience, i-share nyo ang video nito at sabay-sabay tayong matuto. Again, this is Kapartner Milan. Bye!